Focus ang isa sa pinakamatinding sandata ng isang lalaki. At karamihan ng lalaki ngayon, walang ganyan. Isa ka ba sa kanila? Yung mga lalaking hirap makapag-focus dahil sa ingay, hirap makapag-commit sa isang bagay. Unawain mo ito. When you lack focus, you are losing in life. Kaya bago pa mahuli ang lahat sa iyo, ituturo ko sa video na ito ang 8 habits na kailangan mo upang magkaroon ka ng matinding focus sa kahit anong bagay na gagawin mo. Hit the like and subscribe button dahil matinding aral na naman ang matututunan mo sa video na ito. Let's begin. Number 1. Cut useless noise. Napansin mo rin ba, biglang nagsulputan ang kung ano-anong AI content tungkol sa self-improvement? Karamihan dyan ay ingay lang. They are just noise. Mga gawa ng mga tamad na tao na gusto lang pagkakitaan. Ang trending AI-generated script na puro ingay lang at walang laman. Ang pangit pa ng delivery, hindi authentic, at ang tanging goal lang ay pagkakitaan ng interest mo. They don't really want to help you. They just want to earn from you. So cut the useless noise. Pinupuno mo lang ang utak mo ng mga ingay at mga impormasyong walang laman. Karamihan dyan ay distractions lang at walang authenticity. Nakikinig lang kayo ng ingay na ginawa ng mga nagtatali-talinuhang guro na umaasa lang naman sa AI. Tandaan mo ito, limitado lang ang impormasyon na kayang i-process ng utak mo. Kaya piliin mong mabuti ang pakikinggan mo. Do not listen to the noise. Number 2. Structure your morning. Nakadepende ang maghapon mo sa kung anong klase ng umaga ang mayroon ka. Naunawaan mo ba yan? Your day depends on your morning. Kung pagkagising mo pa lang sa umaga, napaka-unproductive na agad ng mga kilos mo. Buong maghapon, unproductive ka niyan. Buong maghapon, bagsak ang focus mo at bagsak din ang quality ng araw mo. Talo ka na agad ng isang araw. Your first hour decides your mental rhythm. Kung paano mo sinimulan ang umaga mo, yan ang magsasabi kung anong klase ng araw ang naghihintay sa iyo. Build momentum before the world wakes up. Unawain mo yang mabuti. Number 3. Single task rule. Akala ng marami na ang multitasking ay magandang technique para maging productive ang araw mo. Mali yan. Multitasking splits your brain power. Lalong bababa ang focus mo kapag sabay-sabay ang ginagawa mo. Maapektuhan din ang quality control ng ginagawa mo dahil hindi ka makafocus sa isa. At bukod pa dyan, kapag sabay-sabay ang ginagawa mo, bukod sa bagsak na ang quality, matatagalan ka ring matapos ang isang bagay. Choose one mission at a time. Because when you focus fully, you finish faster and better. Unawain mo yang mabuti. Number 4. Move daily. Ito ang alalahanin mo. Kapag wala kang physical discipline, imposible rin na magkaroon ka ng mental discipline. Tamad kang gumalaw, tamad kang kumilos. Paano mo didisiplinahin ang utak mo kung sa katawan mo palang bagsak ka na? A strong body sharpens a strong mind. Kaya kung ibe-baby mo ang katawan mo, your mind will grow weak and will eventually rot.
Mabubulok ang utak mo kapag mahina ang katawan mo. Konektado yan. Kaya kung hindi nakakaranas ng physical activities at physical challenges ang katawan mo, hihina ang willpower mo at kalaunan, hihina ang buong pagkalalaki mo. Move your body daily. Number 5. Digital dieting. Kung anong pinapakain mo sa utak mo, yan ang nagiging realidad mo. Yan ang magsasabi kung anong klaseng focus ang mayroon ka. Kung puro ka scroll at entertainment na lang, para ka ng mindless zombie niyan na walang ibang purpose kundi mag-consume ng mga walang kwentang content. Gagamit ka na nga lang ng social media, puro mga walang kwentang content at ingay pa ang pinakikinggan mo. Sayang naman ang oportunidad na matuto at lumago bilang isang individual, habang yung ibang lalaki na gaya mo ginagamit ang social media para matuto, lumakas at mas tumalino. Ikaw nagpapabulok lang ng utak. Tapos magtataka ka kung bakit ang hina ng focus mo, hindi ka makagawa ng maayos at hindi ka makapag-commit sa isang bagay. Follow less noise and learn more wisdom. Number 6. Build the system, not motivation. Ito ang mali ng maraming lalaki na nagsisimula pa lang sa self-improvement nila. Hindi sila nagtatayo ng system at nakaasa lang sa motivation. Kaya katagalan, ang daming nagki-quit because motivation fades but systems stay. Isipin mo, kung ang bawat araw mo ay sistematikong nakaplano, tingin mo ba maliligaw ka pa sa kung ano ba ang mga gagawin mo? Malamang hindi na, dahil nakasistema ang gagawin mo. Hindi ka na mag-iisip at hindi ka na madidistract. Gagawin mo na lang. At kapag may ganyan kang sistema araw-araw, ang disiplina ay kusang dadaloy sa iyo. Hindi ka na mahihirapan. Sistema lang ang kailangan mo. Structure your day so that discipline is automatic. Number 7. Conquer boredom. May kasabihan, the best focus grows in boredom. Kapag wala kang magawa, naghahanap ang utak mo ng pwedeng gawin. Senyales na yan, oportunidad na yan para sa'yo, para humanap ka ng bagay na makabuluhan at pwede mong gawin. Ang mali kasi ng maraming lalaki, kapag naboboard sila, hahanap sila ng pagkakalibangan at hindi pagkakaabalahan. Naunamaan mo ba ang pinagkaiba niyan? Kung libangan ang hinahanap mo sa tuwing naboboard ka, tinuturuan mong maging mahina ang utak mo niyan. Ngunit kung makabuluhang bagay ang hinahanap mo sa tuwing wala kang magawa, dyan palang panalo ka na agad. Boredom is your brain's doorway to clarity. Use it for your own advantage. Number 8. Guard your energy. Kung nais mong mas tumaas ang focus mo, kailangan mong maunawaan ito. Some people will drain your focus just by existing. May mga tao na kahit nariyan lang sa tabi mo, nasisira na agad ang focus mo. You need to set boundaries for yourself. Kailangan mong humanap ng environment na aakma sa goals o mission mo. You need to guard your energy. Lumayo ka sa mga taong uubusin lang ang mental strength mo at sisirain lang ang focus mo. Lumayo ka sa mga yan. Mental clarity requires emotional boundary. So choose environments that match your mission. At kung nagustuhan mo ang video na ito, hit the like and subscribe button. Gayunpaman,
Marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga tapat kong kawal.